Matapos ang maiging pagsusuri ay agad na nagsalita si Zenaya. Sobrang namamaga na po ang parteng sugat mo, General. When I press this side, may nakakapa akong something foreign malapit sa sugat mo. Posibleng ito ang dahilan kung bakit kumikirot palagi ang mga paa mo. Nagulat naman ang General at si Luke nang marinig yun sa dalaga. How can she possibly knew it? Paano niya natukoy na may nakabara pala sa ugat ng matanda, kaya namamaga ito't palaging sumasakit? Posibleng hindi ito nakita ng mga recent doctors mo dahil mahirap talaga tong tukuyin at hindi pa namamaga. Huwag kayong mag-alala, ngayon lang ay mawawala ito. Medyo masakit lamang ang gagawin ko, General. Please bear with it. Tumawa ng mahinang matanda sa dalaga. Marami na akong sakit na naranasan noon, mas pa sa gagawin mo, Iha. Iyang gagawin mo ay walang-wala para sa akin. Natawa naman si Zenaya sa sinabi ng matanda. Mukhang hindi pa rin nawawalang pagkamatapang mo, General. Nagsimulang kunin ni Zenaya ang kanyang equipment at nag-inject ng anesthesia sa matanda upang mabawasan ng kirot o sakit na nararamdaman nito. She performed a suction para kunin ang liquid na nakapaligid sa sugat ng matanda na pinapaniwalaan niyang nagsasanhi ng kirot sa paa nito. Kita mong pag-igtad ng matanda dahil sa sobrang sakit, ngunit nang matapos si Zenaya ay agad na nabawasan ng sakit na nararamdaman ng General. Did you see this liquid? Ito ang nagpapakirot ng paa mo, General. Tinignan naman yun ni Luke at napapahanga sa ginawa ng dalaga. Nakita rin niyang naging maginhawa na ang mukha ng matanda. Halata mong nawala ng sakit nito sa mga paa. I believe this was the dirt from a bullet that causes an infection to your wound. Mabuti na lamang at hindi kumalat ang infection sa katawan mo. I am certainly sure na hindi na ito kikirot pa dahil nakuha ko ng lahat ng liquid sa mga paa mo. But I suggest you'll go for a regular check-up in case na bumalik ito. Seryosong saad na Zenaya kaya napatango-tango naman ng matanda at si Luke. Kamustang nararamdaman niyo, General? Dagdag pang tanong ni Zenaya habang nagsusulat ng prescription para sa matanda. Tunay ang napakagaling mo, Dr. Santiles. Naging magaan ang pakaramdam ko at ang kaninang kirot na nararamdaman ko ay biglang nawala. Sinasabi ko na nga bang ikaw lang ang tanging doktor na magpapagaling ulit sa akin. Kumunit ang noo ni Luke nang marinig ang sinabi ng lolo. Matagal niyo na siyang kilala, Lo? Tanong ni Luke kaya napatango ang General. Itong si Dr. Santiles ang nag-perform ng surgery ko sa puso. Kaya nga hanggang ngayon malakas pa rin ang lolo mo. Masiglang sabit ng General, kaya napanganga naman si Luke sa gulat. Siya pala yon, yung ipinagmamalaki ng kanyang lolo palagi sa kanyang doktor at pilit na nirereto sa kanya. Siya palang babaeng yun. Gayunpaman, nang makitang mukha ng babae, biglang tumibok ulit ang puso niya. Napailing na lamang si Luke. Si Dr. Santiles ang tipo ng babaeng mahirap abutin. Para siyang buwan na sobrang ganda at lumiliwanag sa buong kalangitan. Kahit na maraming nakapalibot na bituing nagkikislapan sa kanya, ay siya pa rin ang nangingibabaw sa sobrang liwanag at ganda. Ito ang prescription nyo, General. Yung mga gamot na yan ang magpapagaling sa namamagaan yung paa. Ilang linggo nyong i-take ito at huwag sanang kalimutan. Matapos na inumin ay magpahinga kayo, iwasan na munang paglalakad in the meantime. At huwag gaanong lakasan ng aircon sa kwarto nyo. Paalala ni Zenaya kay napatawa ng pilitang matanda. Tila ba nahihiya ito sa dalaga. Parang naging batang pasaway ang respetadong General dahil sa paalala ng doktor sa kanya. Salamat, Dr. Santiles. Huwag kayong mag-alala. Palagi kong iinumin ang mga gamot ko. Nagulat naman si Luke dahil sa inastan ng matanda. Katakot-takot ang lolo niya kahit siya minsan ay nakakaramdam ng takot dito. Kailan pa nakaramdam ng hiya ang isang respetado at magaling na General ng Pilipinas? Lubos siyang napahanga dahil sa sinabi ng matanda. Hindi biro ang isang babaeng nasa harapan niya. Tunay ngang magaling at sobrang bait pa. Maiba tayo, Dr. Santiles. Nakalimutan kong ipakilala sa yung aking kaisa-isang apong si Luke. Sa pagkakaalam ko, magkasing edad lamang kayo. Itong apo ko yung tinutukoy at kinikwento ko sa iyo noong nasa US pa tayo. Wika ng General kaya biglang nakaramdam ng hiya si Luke
Kita niyang paglingon sa kanya ng dalaga kaya uminit ang kanyang pisngi. Rinig niya ang pagtawa ng kanyang lolo kaya sinamaan niya ito ng tingin. Luke, Dr. Santiles, nice meeting you. Napahanga mo ko. Salamat pala sa pag-alaga sa aking lolo noong nasa US pa siya. Kinagagalak ko makilalang isang magaling na doktor abroad. Nahihiyang wika ni Luke. Nakipagkamayan naman ang dalawa sa isa't isa. Kung wala ka pang asawa, Dr. Santiles, narito lang ang aking apo. Kahit pasaway ay confident akong magiging loyal ito sa'yo. Rinig niyang mahinang tawa ng dalaga sa kanapailing. Ilang beses niyo na hubang inireto sa akin ang inyong apo, General. Ang isang katulad ni Mr. Luke ay nararapat sa isang maganda at respetadong babae. I am sure that he already has someone in his heart. Magalang na sagot ni Dr. Santiles sa General. Kahit na expected ng General na hindi naman talaga papayag ang dalaga, sa offer niya ay nakaramdam siya ng disappointment nang marinig itong wala talagang pag-asang maging apo niya ang dalaga. He wanted her to be his grandson's wife dahil alam niyang magiging masayang apo niya sa babae. He's nearly perfect at sobrang swerte ng lalaking mapapangasawa ng doktor. Mukhang malalim na ang gabi, General. Mas maiging mauna na ako para makapagpahinga kayo. Basag ng dalagang doktor sa katahimikan. Bago ko makalimutan, Dr. Santiles. Apo, pakikuha nga ng aking cheque dyan sa aparador. Wika ng General ngunit napailing lamang sa Zenaya. I only gave you a prescription and injection. Huwag mo na po akong bayaran, General. Besides, malaki rin ang nagawa mo sa amin noong World War II. It's my honor to cure a hero. Malaki ang respeto ni Zenaya sa General kung kaya't ayaw niyang pabayarin ng matanda. Sila ang dahilan kung bakit ngayon ay malayang Pilipinas kaya saludo sa Zenaya sa mga to. Napangiting General dahil sa sinabi ng dalaga. Maraming salamat, Dr. Santiles. Hindi ka lang magaling na doktor, napakabait at respeto mo pa. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo, iha. Pilit na ngumiti si Zenaya dahil sa sinabi ng General. Sana nga ma-realize ng mga ito na maswerte sila dahil meron silang magaling na doktor sa pamilya. Napakabuti talaga ng batang iyon. Mas maganda siguro kung magiging future wife mo siya, apo. Napahinto si Luke sa pagkuha ng basong nakalapag sa mesa. Ngunit agad na nakabawi naman siya sa kanapangiti sa matanda. Lo, si Dr. Santiles ay mahirap abutin. Hindi bagay ng isang katulad kong pasaway ang mapangasawa niya. Sagot niya sa matanda sa kabinigay ang gamot nito at pinainom ng tubig. Magpahinga na kayo. Kung ano-ano pang nasa isip niyo, dagdag pa ni Luke. Malapit na akong mawala sa mundo, apo. Bago pa man ako mawala, gusto ko sana kitang makitang ikasal sa isang babaeng kagaya ni Dr. Santiles. Ayaw kong ihabilin ka sa hindi ka naman tunay na mahal. Gusto ko yung mapapanatag ako na may mag-aalaga sa'yo kapag wala na ako. Nakaramdam ng lungkot si Luke dahil sa sinabi ng lolo niya. Totoo ngang konti na lang ang buhay nito at kung pwede nga lang napahabain pa ang buhay nito ay gagawin niya. Ang lolo niya na lamang ang natitira niyang pamilya. Siya'y inampun nito noong bata pa lamang siya. Mahal na mahal niya ito kung kaya't ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, Lo. Malakas pa kayo't maabutan niyo pang mga apo niyo sa tuhod. Napangiti na lamang ang matanda sa kanya at unti-unting napapikit para siguro'y magpahinga. Nang makalabas si Luke sa kwarto ng matanda ay agad nag-ring ang kanyang telepono. It was Thunder, kaya agad niyang napatampal sa noo dahil nakalimutan niya na may lakad pala silang dalawa. Luke, ano nangyari? Kanina pa ako naghihintay dito sa bar mo, bungad ng kaibigan sa kanya. I'm sorry pare, hindi ako makakasipot sa jam natin. Umatake na naman kasi ang sakit ng lolo. Hindi ko siya maiwan-iwan dito. Paumanhin ni Luke sa kaibigan. Alam ni Thunder kung gaano kaseryoso ang sakit ng lolo ni Luke, kaya agad niya itong naintindihan. Imbis na inis ang kanyang maramdaman ay pag-aalala. What? Kamusta ang lolo, General? Okay lang ba siya? Nag-aalala ng tanong ni Thunder kaya napatango naman si Luke kahit na hindi naman nakikita yun ng kaibigan. Napalitan ng siglang mukha ni Luke nang maalalang babaeng doktor kanina na gumamot sa kanyang lolo. Huwag kang mag-alala, may isang magandang doktor ako nakilala kanina. Naging magaan ang pakaramdam ng lolo dahil sa kanya. Alam mo ba, hindi lang siya tipikal na doktor, ngunit sobrang galing at alam nitong ginagawa niya.
Para tong may superpowers dahil natukoy kaganito kung bakit panay ang sakit ng mga paa ng lolo. Ilang specialist ng aming pinuntahan ngunit isa lang ang findings nila. Hindi na ito magagamot pa dahil ilang taon na rin ang nakakalipas at hindi na maagapan pa. Grabe, ngayon ay okay ng lolo at mahimbing na itong natutulog sa kanyang kwarto. She's such a goddess or an angel sent from above. Pinagaling niyang lolo. Mahabang kwento ni Luke kaya napahalakak si Thunder sa kabilang linya. Grabing papuri yan pare ah. Hindi kaya type mo lang ang doktor na yun kaya ka nagkakaganyan? Nga pala, speaking of goddess and an angel, nakita ko na naman ang future sister-in-law ko kanina. Pagmamalaki ni Thunder kaya kumunat ang noon ni Luke. Ano? Future sister-in-law? Yung ipapakasal sa kuya mo, nakita mo na siya? Tanong ni Luke ngunit napaingos naman si Thunder. Hindi no, yung future sister-in-law ko na sobrang ganda. Yung sumagip sa akin sa bar mo. Hindi yung pangit at sinungaling na ipapakasal kay kuya. Kanina, nakita ko siya. Ang malas lang kasi nasa magkabilang direksyon ng aming sasakyan. Hindi naman ako maka-U-turn agad kasi nasa pinakadulo pa to. Sayang nga eh. Napapamura na lang ako dahil sa inis. Pagkakataon ko na sanang makilala siya. Naramdaman ko nang malapit lang siya dito at nasa isang city lang kami. Kaya alam ko magkikita ulit kami. Itataga ko yan sa bato. Malalaman ko rin ang pangalan niya. Kwento naman ni Thunder sa kaibigan. Naku, walang binatbat ang future sister-in-law mo sa doktor na nakilala ko ngayon. Siya maganda, matalino, maayos ang pag-uugali, sexy at higit sa lahat magaling pang gumamot na pasyente. Lahat na siguro ng positibong description ay nasa kanya na. Grabe, kung makikita mo lang siya, mapapatulala ka sa ganda. Mapapakanta ka ng hayop sa ganda o hayop sa ganda o hanap siya. Gustong matawa ni Thunder sa sinabi nito at talagang kumanta pa ng kaibigan. Thunder just snorted at napailing. Imposible, sobrang OA naman ang description mo. Mas maganda at mas magaling ang future sister-in-law ko. Hindi mo pa ata alam kung anong tunay na maganda eh. Palibhasa, puro naman mukha ng isdang mga babaeng customer mo dito sa bar. Nag-iba na talagang taste mo. Natatawang sagot ni Thunder, kaya napaingos si Luke. Ikaw ang may problema pare, malabo na yata yung mga mata mo. Siguro napakapangit ng future sister-in-law mo. Mas maganda yung doktor na nakilala ko. Pustahan pa tayo. Itataya ko ang 1970 Porsche. 917,000 sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Thunder dahil sa sinabi ng kaibigan. Ang legendary 1970 Porsche ay isa sa pinakamahal na kotse sa buong mundo. It was sold at auction. Kaya naman special ito para sa kaibigan. Nagkakahalaga din ito ng $14 million. It is one of the most widely recognized racing cars in the history. The F? Seryoso ka? Nawala naman ang pagkagulat ni Thunder na mag-sink in sa kanya ang sinabi ng kaibigan tungkol sa future sister-in-law niya. Gago, hindi pangit ang future sister-in-law ko, dagdag pa niya. Ano? Pustahan nga, anong itataya mo? Duwag ka pala eh. Sa bagay, sino nga ulit yung sister-in-law mo? Ni hindi ka nga niya kilala at hindi mo pa alam ang pangalan niya. Lakas naman ng apo mo tawaging future sister-in-law mo yon. Eh hindi mo nga kilala. Tukso ng kaibigan niya, nakaramdam ng inis si Thunder. Gustong matawa ni Luke dahil sa sinabi niya sa kaibigan. For sure, pulang-pula na naman ang mukha nito dahil sa sobrang inis. Sige, itataya ko ang resort ko sa Cebu. At ang bahay ko doon. Tignan lang natin kung sino sa atin ang nagsasabi ng totoo. Sagot naman ni Thunder kaya napangisi si Luke. Sigurado siya ang mananalo sa pustahang ginawa nila. For sure, ako nang mananalo. Hindi hamak na mas magandang doktor na nakilala ko kanina. Panginis pa rin ni Luke. Gago, ako mananalo sa pustahan nating dalawa. Kaya ihanda mo na yung pinakamamahal mong 1970 Porsche dahil mapapasakin na yan. Sagot naman ng dalawa. Halos asaran lamang ang ginawa ng magkaibigan. It was a childish argument kung iisipin ngunit sineryoso yun ng dalawa. Kapag may nakarinig sa kanila ay baka mapapailing na lang dahil sa pinag-aawayan nila. Hindi nila alam na ang babaeng tinutukoy nila ay isang babae lamang. Kanina pa pinag-iisipan ni Kit kung sasabihin ba niya sa kanyang kaibigang doktor kung ano ang sinabi ni Zenaya sa kanya kagabi. Kung tutuusin,
May karapatang malaman ng doktor niya ang lahat ng mangyayari dahil ito ang nag-handle sa case niya. Agad niyang tinawag ang assistant para utusan to. Pakitawagan si Dr. Takayashi. Utos niya, kaya mabilis namang kinuha nito ang telepono sa mesa at inabot yun sa kanya matapos tanggapin ng doktor ang kanyang tawag. Kamusta bro? Napatawag ka? Ilang araw na akong tumatawag sa'yo. May na-miss kang check-up noong nakaraang linggo. Ako ang malalagot kay tita kapag nalamang nitong hindi ka sumipot sa weekly check-up mo. Kaagad nasaad ng kanyang kaibigang si Rafael. Si Dr. Rafael Takayashi ay isang professor sa UP at nakapagtapos ng master's degree sa paaralang ding iyon. Marami ring natanggap na achievement si Dr. Rafael sa larangan ng medisina at isang sikat na doktor din sa Pilipinas. Simula nang maaksidente si Kit ay ito nang inatasang maging regular doktor nito dahil ang lalaki lang naman ang nakakasundo ng lalaki. Bagamat maraming nakapila na specialist ay mas magaling na doktor para alagaan ng kaibigan, ay mas pinili pa rin ito ni Kit. Kaya naman walang nagawa si Mrs. Anderson doon. Ilang araw na lamang ay mag-undergo na siya sa special treatment na sinasabi ng dalaga na nakapagkasunduan nila noong isang araw. Naniniwala si Kit na may karapatan pa ring malaman ni Rafael ang mangyayari sa kanya dahil under siya sa pangangalaga nito. Well, I got busy lately kaya naman nakaligtaan ko may check-up pala ako last week. Besides, wala naman ako nararamdamang sakit sa aking mga paa. Natawa ng mahina si Rafael kaya napakunot ng noo si Kit. Malamang paralisadong mga paa mo kaya wala ka talagang mararamdaman na kahit na ano. Sagot nito kay napamura si Kit sa kaibigan. Kaya pala tumawag ako ay may nakilala kong doktor noong mga nakaraang araw. She offered me a special treatment at mag-undergo ako noon. Maybe next week. Pag-iiba ni Kit ng topic. Rinig niyang pagsinghap ng kaibigan. Halata mong nagulat sa sinabi niya. What? Anong special treatment next week? At sino namang doktor yan? Tanong ni Rafael. Sabi niya may 80% chance ako makalakad pa. Kaya gusto kong itry ang suggestion niya. Paliwanag ni Kit sa kaibigan. Wait, what? Pakiulit nga na sinabi mo. Parang nabingi ata ako. 80%? Sunod-sunod na tanong ni Rafael sa kabilang linya. Inilayo naman ni Kit ang telepono sa tenga niya dahil nabibingi siya sa sigaw nito. Shit naman bro. Sino naman na magsasabing 80% ang chance ng case mo ngayon? Eh halos lahat nga ng espesyalista. Mapaibang bansa man o local ay sinasabing 20% lamang ang chance ang makalakad ka pa. Kahit sa findings ko ayun din ang sinasabi. Dagdag pa ni Rafael. Nang marinig ang sinabi ng kaibigan ay natahimik si Kit ng ilang segundo. Tanging paghangos lamang ang naririnig nila sa isa't isa at ang static ng kani-kanilang telepono. Alam ko naman lahat ng yun. Inikot ni Kit ang kanyang wheelchair at napalingon sa tanawing nasa harapan niya saka napahinga ng malalim. Pero masama bang umasa ulit? Masama bang bigyan ng aking sarili ng pag-asang baka makalakad ulit? Gusto kong paniwalaan ng doktor na yon, Rafael. At sinong Poncio Pilato nagsabi niyan sa'yo? Tanong ni Rafael. Gustong malaman ni Rafael kung sinong doktor na yon. Kung iisipin, si Kit Anderson, yung kaibigan niya hindi madaling magtiwala sa iba, ay napaniwala nito ng napakadali. Dr. Zenaya Santiles. Kumunot ang noo ni Rafael sa kapilit na inalala kung meron ba siyang kilalang Zenaya Santiles na doktor. Ngunit kahit na anong isip niya, ay wala talaga. Marami siyang kilalang famous doctor abroad. Halos lahat ng magagaling na doktor sa mundo ay finalo niya sa XYZ account. Pero ang pangalang binigay ng kanyang kaibigan ay hindi pa niya naririnig sa field na kinabibilangan niya. Nagsilbing palaisipan ng pangalang yon kay Rafael. I've never heard that name in our field. Saan mo siya nakilala? Tanong pa ni Rafael. Recently lang, she's my fiancé. Ano? Hindi makapaniwala si Rafael sa sinabi ng kaibigan. Agad na naalala niyang usap-usapan ng kanyang ina kasamang mga kaibigan nito noong nakaraang araw. Ikakasal na nga ang kaibigan niya si Kit at sa panganay na anak ng mga Santiles. Ayon sa narinig niya, mababang uri ng babae ito at sa isang probinsyana. Hindi naman talaga siya mahilig makinig sa mga chismis ngunit tungkol ito sa kaibigan niyang si Kit kaya na-curious siya. Yun ba yung napapabalitang babaeng probinsyana ng pamilyang Santiles?
Yung babaeng hindi naman lumaki sa magulang, kung hindi sa lola niya? Tanong ni Rafael, nakaramdam ng inis si Kit sa kaibigan, kung kaya't napakuyom siya ng kamao. Ano naman kung probinsyanang babae? Oo, siya nga. Natahimik si Rafael ngunit agad naman tong nagsalita na makabawi sa gulat. Kit, alam mo bang pinapasok mo? Yang babaeng yan ay nag-graduate lamang sa isang mababang uri ng paaralan sa probinsya. Saan naman niya nakuha ang findings niya sa'yo? Gumawa pa to ng kasinungalingan na isa siyang Doctor of Medicine sa Harvard at naging doktor sa pinakasikat na hospital sa US. Paano mo nagawang pagkatiwalaan ng tusong babaeng yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Rafael sa kaibigan. Hindi to pwede. Hindi talaga bro. Hindi ka pwedeng magtiwala dun sa babaeng yun. Naintindihan mo ba? Hayaan mo kong gumawa ng paraan para makalakad ka ulit. I am still studying your case. Huwag ka sanang gumawa ng ikakapahamak mo. Dagdag pa ni Rafael kaya naman napairap na lamang si Kit. Magpapaliwanag pa sana si Kit sa kaibigan, ngunit narinig na kagad niya sunod-sunod na tunog ng telepono. Hudyat na pinatayan siya ng kaibigang doktor. Napabuntong hininga na lamang si Kit sa kanapailing sa inista ni Rafael. Mukhang hindi ata maganda na sinabi niya sa kaibigan ng katotohanan at gagawin nila ng fiancé niya next week. Sana lang ay hindi na magsumbong sa ina niya. Hanggat maaari sila lang munang kaibigan ang makakaalam sa special treatment na iyon. Ano kayang mangyayari sa gagawing treatment kay Kit niya Zenaya? Magawa kayang makalakad muli ni Kit? At malaman kaya ni Thunder at Luke na isang babae lang ang pinagpupustahan nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.